Marso 18, 1976, isang gabi ng kasiyahan ang nauwi sa isa sa pinaka-nakakatakot at pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit 160 katao ang nasawi, daan-daang pamilya ang nasira, at hanggang ngayon, may mga nagsasabing hindi pa rin matahimik ang lugar kung saan nangyari ang trahedya. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy, ang sikat na diskohan ng kabataan noong dekada 90. Isa sa pinakasikat na tambayan ng kabataan sa Metro Manila ay ang Ozone Disco. Matatagpuan ito sa Timog Avenue sa Quezon City. Punong-puno ito gabi-gabi ng mga estudyante, magkakaibigan at empleyadong gustong mag-enjoy matapos ang nakakapagod na araw. At noong Marso 18, 1976, mas lalong dumami ang tao dahil sa isang event na tinawag na Students' Night. Maraming estudyante ang nagtungo roon para magsaya, sumayaw at mag-relax. Pero walang nakakaalam na iyon na pala ang magiging huling gabi ng marami sa kanila. Ang pagsisimula ng apoy bandang 12:00 ng hating gabi. May napansin umanong usok malapit sa DJ booth. Sa una, akala ng iba ay parte lang ito ng effects ng disco. Pero ilang segundo lang, lumaki ang apoy. At dahil gawa sa madaling masunog na materyales, ang ilang bahagi ng club, mabilis kumalat ang sunog sa buong lugar. Nagkaroon ng matinding takot at kaguluhan. Nagsisigawan ang mga tao. Nagtutulakan. Humihingi ng tulong. Pero may isang malaking problema. Iisa lamang ang pangunahing labasan ng club. Ang nakakakilabot na pagkakasikipan habang lumalaki ang apoy. Sinubukan ng daan-daang tao na sabay-sabay makatakas. Pero dahil makitid ang exit, nag-ipunan ang mga tao sa may pintuan. Ang iba ay natumba, ang iba ay naipit, at ang iba hindi na nakalabas ng buhay. Ayon sa mga survivor, sobrang kapal daw ng usok sa loob. Hindi na sila makahinga. Hindi na nila makita ang daan palabas. May ilan pang nagsabing narinig nila ang desperadong sigaw ng mga tao habang sinusubukang makaligtas. Ang mga biktima kinabukasan. Bumulaga sa buong bansa ang nakakasindak na balita. Mahigit 160 katao ang nasawi sa sunog. Karamihan sa kanila ay mga estudyante at kabataan. Maraming katawan ang hindi agad nakilala dahil sa tindi ng sunog. Umiiyak ang mga magulang habang naghahanap ng kanilang mga anak sa mga ospital at morgue. Ang trahedyang ito ay itinuring na isa sa pinakamalalang nightclub fires sa Asia. Ang mga pagkakamali at investigasyon. Matapos ang insidente, lumabas sa investigasyon na maraming paglabag umano ang Ozone Disco. Kulang sa emergency exits, overcrowded ang club, mahina ang fire safety measures. Dahil dito, maraming opisyal at may-ari ang kinasuhan. At naging malaking aral ito tungkol sa kahalagahan ng fire safety sa Pilipinas. Mga nakakatakot na kwento matapos ang trahedya. Pero dito hindi nagtapos ang kwento. Pagkaraan ng ilang taon, may mga kumalat na kwento tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa dating lugar ng Ozone Disco. May mga gwardya raw na nakakarinig ng mga iyakan sa gabi, tunog ng nagsisigawang tao, at minsan, tunog ng musikang tila nanggagaling sa abandonadong lugar. May ilan ding nagsasabing nakakakita sila ng mga aninong tila sumasayaw sa dilim. Totoo man o hindi, isa lang ang malinaw. Hindi kailanman makakalimutan ng Pilipinas ang gabing iyon. Ang Ozone Disco Tragedy ay hindi lang simpleng horror story. Isa itong tunay na trahedya na kumitil ng napakaraming buhay. At hanggang ngayon, dala pa rin ng maraming pamilya ang sakit at alaala ng gabing iyon. Minsan, ang tunay na nakakatakot ay hindi multo, kundi ang mga trahedyang totoong nangyari. Kung gusto mo pa ng mas maraming kwento tungkol sa misteryo,
kababalaghan at totoong trahedya sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. At i-comment mo kung anong susunod nating kwento. Maraming salamat sa panonood. At ingat sa paglabas sa gabi.